Maraming kadalagahan na may edad 18 hanggang 22 ang bigla na lamang nawala sa isang bayan sa Mindanao. Isa-isa silang hinanap ng kanilang mga pamilya, ngunit ni anino ng mga ito ay walang natagpuan. Walang paramdam, walang bangkay, walang kahit anong bakas. Ngunit sa kabila ng magkakaibang buhay at pinagmulan ng mga dalaga, iisa lamang ang bagay na nag-uugnay sa kanila. Lahat sila ay miyembro ng isang religious organization na namamalagi sa tinawag na sanktuaryo na matatagpuan sa paanan ng isang bundok at pinamumunuan ng nagpakilalang sugo ng Diyos na si Amang Apolonio. At nang tuluyang mabunyag ang lihim ng kanilang leader, doon pa lamang natuklasan ang kahindik-hindik na sinapit ng mga dalagang matagal nang hinahanap. Labing-walong taong gulang si Florisa nang mahikayat siya ng isang kaibigan sa universidad na sumali sa isang relihiyosong samahan. Sa mga unang buwan, naging maayos naman ang lahat. Mainit ang pagtanggap sa kanya at doon niya naramdaman ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Isang pamilyang hindi niya natagpuan sa sarili nilang tahanan. Ngunit habang tumatagal, may mga napapansin siyang unti-unting pagbabago. Iba na ang sulyap ng kanilang leader, iba na rin ang kilos ng kanyang mga kasamahan. At doon nagsimulang gumapang sa kanyang pagkatao ang mga pangamba na hindi niya may paliwanag. Isang gabi, pinatawag si Florisa ng kanilang leader sa pribado nitong silid. Doon, marahan ngunit mariin siyang hinikayat na manatili na lamang sa loob ng sanktuaryo at huwag nang bumalik sa kanilang tahanan. Pinangakuan siya nito na susuportahan ang kanyang pag-aaral at gagawin siyang bahagi ng hanay ng mga pinagkakatiwalaang tagapaglingkod. Sa unang tingin, tila isang malaking biyaya ang alok. Ngunit sa paraan ng pagkakatitig sa kanya ng kanilang leader at sa bigat ng katahimikang bumabalot sa silid, alam ni Florisa na may mali. Ngunit ang hindi niya maunawaan, tila nawalan siya ng kakayahang tumanggi sa bawat salita ng kanilang leader. At mula noong gabing iyon, hindi na nga siya umuwi sa kanilang bahay. Labis ang pag-aalala ng kanyang mga magulang at sa tuwing panandalian nitong umuwi, kapansin-pansin ang malaki nitong pagbabago. Mas naging tahimik at laging balisa na para bang may kinikimkim na takot na hindi niya masabi. Ilang ulit nila siyang hinikayat na tumiwalag sa samahan, ngunit may kung anong humahawak sa kanyang isipan na hindi nila mabasag. Minsan, nagtungo pa ang mga magulang nito sa sanktuaryo upang makipag-usap sa leader na si Amang Apolonio. Ngunit iisa lamang ang naging sagot nito. Ang Diyos ang pumili sa pananatili ng inyong anak dito at hindi ako. At sa paraan ng pagkakabigkas niya nito, tila hindi iyon paanyaya kundi isang hatol. Isang gabi, sinundo si Florisa mula sa kanyang tinutuluyang silid ng isang elder ng samahan. Pinapunta siya sa paliguan at inutusang maligo gamit ang isang mamahaling sabon at shampoo. At iniabot ang isang kasuotan na tila hindi angkop sa kanyang edad. Hindi siya nagtanong, tahimik lamang siyang sumunod. Matapos nun, dinala siya sa silid ni Amang Apolonio. Doon, inutusan siyang masahiin ang leader. Hindi na siya makatanggi. Sa kanyang isipan, ang kaharap niya ay hindi isang ordinaryong tao, kundi isang sugo ng Diyos sa lupa. Mula sa gabing yon, madalas na siyang ipatawag tuwing gabi. Palaging may utos, palaging nagpapamasahe. Hanggang sa isang gabi, matapos ang selebrasyon sa loob ng sanktuaryo, ginawa ni Amang Apolonio ang isang kahalayang hindi kailanman hinakala ni Florisa. Ayon sa leader, iyon daw ang kagustuhan ng Ama sa langit at walang sino man sa lupa ang may karapatang tumanggi sa itinakda.